So, what's up, Droy Riders? It's me again, Droy Ride. For today's video, guys, pupunta tayo ng Lipa. Lipa na naman. Kakatapos mo lang magpunta sa Lipa, Lipa na naman. Hindi. For today kasi, kailangan ko pumunta ng Lipa. Gawa nung kailangan ko magdala ng yung CD nung result nung ni Itay. Nandun sila sa ngayon sa Lipa Medics, no? Ayun, dadaan din tayo ng Mr. Biryani ulit kasi nasarapan ang inyong Droy Ride TV. Punta tayo ng Mr. Biryani para magpasalubong naman dito sa bahay sa Makati, guys. Kasi gusto rin matikman ng aking magulang, no, yung Mr. Biryani. Ayun, guys, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Lalo na sa mga sumali nung aking free raffle sa aking Facebook page, no, ng mga para clothing merch. So yun, ito yung mga nanalo. Yan, nakalista naman yan dyan. Ayun, sa mga nanalo, pwede nyo na makuha sa shop ko yung inyong mga napanalunan. At the same time, yung mga taga-Atimonan naman, hintayin nyo na lang ako dyan, guys. Uuwi rin naman ako, so dadaling ko na lang sa inyo. Alright, biyahe na tayo. Punta na tayo ng Lipa. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Grabe. Huwag mo naman ibabagsak yan. Mahirap yan. Time check, it's 3:06, no? Nakita nyo naman, guys, ang linis ng aking motor ngayon. Diyan ako nagpalinis. Go 55 car wash. Kita nyo naman, no? Ang linis ng ating windshield ngayon. Diyan pa lang makikita nyo na kung madumi o malinis yung motor natin. May nagre-request na more videos daw ng aking motor. Ito na po siya. Ito, binibidyohan ko na siya. Joke. I-re-review natin to ngayon, yung kanyang performance, no? Mamaya sa expressway na lang. Masasabi ko, mahirap siya pag traffic, literal, kasi nga ang bigat, medyo mataas siya. Ang height ko po is 5'5". Ay grabe, ang liit ko. Kaya madalas pag nasa stoplight, ginagawa ko, nag-handbrake ako, which is ito, para hindi tayo ganun mahirapan, no? At least ang focus na lang natin is yung pagtayo, yung pagtukod ng paa sa sahig, no? Kasi at least hindi na ako nakapreno, gets? Hindi ako alangan kung aandar ba yung motor o hindi. Tulad niyan, medyo mahirap siya isingit kasi masyado siyang malapad. Lalo na itong side mirror natin kalabas. Pero guys, kung comfort at comfort lang ang pag-uusapan dito sa motor na to, panalo. Wala kang masasabi. Talagang komportable. Hindi ka basta-basta mangangalay. Yung Bagyo nga namin balikan, di ba? Hindi man lang nakaramdam ng ngalay o sakit ng puwet. Problema lang, medyo matagtag siya. May bounce talaga yung likod eh. Gusto ko rin mag-upgrade ng suspension nito balang araw. Pero hindi muna ngayon kasi masyado mahal eh. Natanong ko sa isang shop sa Caloocan kay Sir Nick Labo, kung kilala niyo. Siya ay talyer doon sa Caloocan, no? Na karamihan ng ginagawa niya is Kimco, Exciting, AK550, DPX 360 ba yun? O basta yun, halos lahat Kimco. Yung Pro Fender na Dibaso, kung tawagin, is 21,000. Mahal. Para na ako nagpakabit ng Ridemax sa sasakyan. Kano lang yung Ridemax? 20,000. 21,000 din, parehas lang. Apat na yun. Eh yun, Pro Fender na yun, 2 piraso lang. Grabe, no, accessories. Pero grabe naman yung ride mo. Smooth na smooth. Puro kahit mag-boss Ironman ka ng 2 beses, pwede yung shock na yun. Pero papunta ako kay Sir Nick Labo sa February 1st week at ako ay magpapakabit ng GR40 watts kasi para preparasyon natin sa Boss Ironman this coming February 23, Subic Bay. Itong motor to, guys, medyo malakas na yung torque niya, no? Okay na rin yung torque na ito. Pero plano ko pa rin magpapalit ng panggilid, kung tawagin, para mas malakas yung torque. So pakita tayo ng Skyway. Tignan natin kung anong mangyayari. Haharangin na naman ba tayo o hindi naman tayo haharangin kasi alam niya na rin yung Kimco Exciting. Kaya ako nasabi na baka harangin tayo kasi experience ko ilang beses na. Kung hindi dito sa Skyway, doon po sa may C5 link. Actually, mayroon akong video sa TikTok na medyo dumami yung views kahit pa paano. Naka 500,000 mahigit views siya, no? At meron 11,000 din mahigit na like. At nakarating mismo kay Ate Girl. Si Ate Girl na tall girl, yung video na yun. Hindi naman daw siya galit. Pero yun nga, si Ate Girl kasi, tinatanong ako kung ilang cc yung motor natin, which is ito, si Tingroy. Sabi ko, 400. Mukha daw maliit. Naliliitan siya. Parang samantalang ako gamit ko, laking-laki nga ako dito. So, parang may sunog. Pero plano tapos may usok ko. Kita niyo ba, guys? Ayun, no? Kung ganyang usok, sigurado sunog na yun. Sunog na bahay ko. Kasi dati rin ako nag-compare. Fire volunteer po ako before na Manila
Manila Setba. Shoutout nga pala, Manila Setba at Guadalupe Nuevo. Nag-volunteer din po ako dyan before. Kasama ko sila Mr. John Ebrada, JR Delabahan. Yan yung mga kasama ko dati. Maraming salamat Team Pateros sa laging pagsuporta sa Banabarok Basketball Core. Ang isang problema dito guys sa motor natin, wala nga siyang cruise control. Medyo ngalay ka lang pag ganyan. Kasi kunyari takbong 80 ka. So kailangan, piga ka lang. Ano like pag may cruise control ka, pipindot ka lang, plus minus, yung rest o kaya yung something na gano'n. Steady lang siya. Laking bagay ng cruise control talaga sa motor. Kahit saan naman, kahit naman sa kotse. Okay guys, tested na tayo. Medyo pumipigalan tayo ng konti. So, yan na siyang pumigal. Nice. Yan na guys, pumiga ako. Ganda lang ulit. Malakas din naman siya, diba? Pero hindi nga lang siya basta-basta dudulo. Kaya sabi kong dudulo is yung top speed niya hanggang parang 160 yata. More than naman. Kahirapan mo nang kukunin yun. Pero hindi naman tayo tatakbo ng gano'n. Tapos yun, itong motor na to guys, the best to para sa mga beginners. Katulad ko, beginner sa big bike. Kasi wala ka namang clutch. Muntik na. At the best din tong bike na to para sa mga ayaw na matutulin mo to. Kasi galing kayo sa sports bike. Siyempre masakit yun sa likod. Ito, hindi naman ito masakit sa likod. Parang may sandalan pa nga yung puwet mo. Yung likod mo pala, I mean. Hindi kayo magsisisi sa motor na to. Maliban na lang kung hanap nyo talaga matutulin ng motor tsaka yung tunog inline 4. Kasi ito, hindi naman to inline 4. One cylinder lang to. Pero ako guys, plano ko pa mag-upgrade palang araw. Pero hindi pa ngayon, syempre bago pa yung motor na to. Either magdadagdag lang ako ng motor or ibebenta ko to. Pero parang ayoko tong ibenta kasi syempre first big bike ko to. Parang gusto ko i-treasure lang tong motor na to. Yung tipong magagamit pa ng anak ko, no? Palang araw. Ganito pala yung anak ko, 2 years old pa lang. Meron pa siyang 16 years para magamit niya to. Wala naman ako ibang may papamana sa anak ko kundi ito. At kayabangan. Yun lang naman meron ako eh. Kasi naalala ko lang, yung sinabi ko last, nung vlog ko nung Baguio kami. Ang sabi ko dun sa vlog ko, yun nga yun sa South, hindi ganun kagandahan ng kalsada. Hindi, mali. Hindi pala talaga maganda yung kalsada. South, hindi ko naman binubuong South, no? Sabi ko is Quezon hanggang Bicol. Well, sabi ko yun kasi experience ko yun eh. Lagi akong dumadaan dun. Habang tumatagal, pasira ng pasira, pasama ng pasama yung kalsada. And may nag-comment na sinabi niya is, kaya daw sira yung kalsada sa South, yung dun dumadaan lahat ng mga papuntang Sorsogon, Leyte, ganyan-ganyan, etc. So, sabi niya, mas marami daw dumadaan sa South kesa sa North. Nandun na tayo. Kalsada yan, talagang dadaanan at dadaanan yan, di ba? Pero tama ba yun na hahayaan na lang na gano'n yung kalsada? Kasi isipin nyo guys, yung safety nung bawat sasakyan na dumadaan dun, isipin nyo yun kung ilang aksidente ang pwedeng mangyari dun, especially sa mga nakamotor. Kasi sobrang lalim talaga guys. Hindi ko kanila yung nag-comment pero nagsabi naman siya ride safe. Pero shoutout sa'yo boss, sinasagot ko lang yung comment mo, no? Hindi na ako nag-reply dun eh kasi baka humaba pa yung discussion. So dito na lang, sabihin ko na lang sa vlog ko. In case na mapanood mo pa ulit to, yun yung sagot ko sa'yo. Hindi pwedeng pabayaan na lang yung ganung kalsada. Sana gawan ng aksyon. Siguro yung mga nakaupo dun, tikit mata na lang dumadaan. Kunyari, smooth pa rin yung kalsada. Alam nyo na yung sinasabi ko nakaupo guys ha. Hindi ko naman na kailangan i-emphasize pa. Siguro yung mga nakaupo dun is hindi sila dumadaan dun. Or magaganda yung sasakyan nila na tipong pag dumaan sa lubak parang hinihele pa sila. No? Mga ganun ba? Kasi hindi talaga nakakatuwa guys. Totoo lang. Lalong-lalo na yung kalsada dyan sa Pagbilao, Quezon. Yan na, sinabi ko na. Actually, meron akong videos nun, no? Hindi ko palang na-i-edit yung about dun sa kalsada na yun. Sobrang delikado. As in, ang laking lubak. Ang lalim pala, sorry. Ang laki na malalim. Yun, pinagsama ko na. Kung totoong marami nga talagang dumadaan dun, kaya ganun yung kalsada. Okay, bakit yung San Pablo? Oo, may parting sira ang kalsada sa San Pablo, pero nakita nyo naman siguro yung malaking part ng San Pablo, no? Ang ganda ng pagkaka-asphalto nila. Sa Santo Tomas noon, pangit ng kalsada, pero ginawa naman nila. Ang ano lang dun, action, pagawa yung kalsada, makaiwas sa aksidente, happy ang lahat. So, moving on, time check, it's 3:53 at mukhang umuulan sa parte na yun. Basa ako, sigurado. So, yun na nga, yung sinasabi ko, basa na nga. Aray. Mukhang buong Batangas umuulan. Pero rain or shine naman ako, okay lang.
wala naman akong choice eh. Wala naman bumalik ako, diba? Dahil sa ulan. Okay guys, hinto muna ako dito sa Petron at tayo ay magpapagas muna. Pero may 2 bars pa naman. Pero mas maganda na yun. Full tank lagi. XCS. XCS boss, full tank. So guys, ang napakarga natin is 512, 8.5 liters. Kung ating kukumputin ay 206.9 divide 8.5 liters. 24.34 kilometers per liter. Tipid. Okay boss, thank you. Hey guys, bali, exit na. Gusto. So, tumataginting na 1 or 30 minutes ang ating biyahe mula doon sa bahay. Okay, malapit na ako sa aking pupuntahan. Alagay sa waist ko 2 minutes, 430 meters. Nasa kaliwa siya. Yun, di pa medics. Okay, tawagan ko muna yung mga dapat tawagan. Kasi sabi ko sa inyo guys, medyo pababa yung daanan, pero naka-handbrake siya. So, hindi siya mandap. Get your card here. Okay, press button. Yun. Please take your card. Welcome to Mobile Legends. Yun lang, graba. Ay, dahan-dahan lang. Graba yan. Pwede tayo mag-slide dyan. Alright. Safe tayo nakarating. Okay guys, larga na ulit tayo. Punta naman tayo ng Mr. Biryani. Kaya ako naman naisipan dumaan ulit ng Mr. Biryani kasi malapit lang siya dun sa pinanggalingan ko. Okay, dito na ako ulit. Mr. Biryani. Pangit ka rin. Di mo ako nireservan? Nakatapos lang ng first wave, dinner. Di mo ako nireservahan? Ha? Di mo ako nireserve ng isa? Tatlo pa. Yun, isa. Isa lang? Isa lang muna. Dami nyo sa Manila, isa lang. Tangina mo, dami, 4 lang kami dun. Ay, 5 lang kami dun. Walang pera eh. Gcash? So guys, painat tayo motor. Tayo alis na. Babayad muna ako dito ng aking mga nakuha. Magkano? Gwapo talaga oh. Oo, ba't gopong-gopo ako dito? Thank you! Di na, no oras na eh. Kaya mo na yun, malaki na yun. Sige na, bye-bye. Okay, thank you. Gail, taka. Bye. Boss, taka. Natutuwa sila kasi nung dumating ako dito nung Friday, bigyan dumami yung customer nila, no? Selfie muna, syempre, bago tayo umalis. Mr. Biryani. Piyesta pala dito bukas sa Batangas, dito sa Lipa. Ang piyesta pala dito paingayan, no? Paingayan ng mga sasakyan, o kung anong gusto mong pampaingay, parang New Year, ganun. Tapos 3 araw ang piyesta dito. Simula sila ng Friday hanggang Linggo. Minsan daw may mga bisita dito na sikat. Last year daw si Flo G eh. Angas, Flo G. Yun o, start all na. Ito tayo 788. Ay ba pala load nito? Grabe, lamig. Tayo magagawa dyan. Ganun talaga. Ay! Parang nakatutok sa aircon, literal. Kita nyo ba? Ng kalsada? Ang dilim, no? Napakasi tayo kasi dairy light eh. Kale, pag nagkaroon, didiwanag ang buhay. Parang nagbabayad sa Meralco. Okay guys, SLEX na tayo. Kapaisip akong huminto muna sa Shellman Plaza, no? Hauhaw na ako. Dito guys sa Shellman Plaza, ng daming outlet store dito. May Adidas, may Nike, may Puma, may Levi's, may Crocs. Kaya ang sarap din huminto dito minsan pag marami kang pera. Kaso ngayon tayo, literal na hinto lang. Hindi naman tayo mamimili kasi wala naman tayong pambili. Tubig, ayan. Absolute. Opo. Ayun na po, nauuhaw lang. 25 lang. Ito ate. 18 ka lang pa ba? 19. Maya, 16 ka lang. Bawal dito. Bawal yun, nakalagay yung under 18. Joke lang. 20 nga. Investigador si ate, no? Okay, chismis pa ako doon. 20 na daw siya. Ayaw maniwala nung kasama niya. Let's go! Panat na ulit. So guys, sana nag-enjoy kayo sa video natin for today. Grabe, Lipa Batangas, Mr. Biryani. So yun, hanggang sa muli, Droy Ride TV. Ride safe mga sir. Woo!